Noong ika-14 ng Enero taong 1936, isinilang si Abdulmari Asiya Imaw sa bayan ng Siasi Sulu sa pamilya ng mga tausug. Siya ang unang Muslim na ginawaran ng parangal bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas at ang kauna-unahang Asyano na nakatanggap ng fellowship grant mula sa New York Museum of Modern Art upang mag-aral sa Europa. Si Imaw ay isang eskultor at pintor na nagsanib ng tradisyonal na disenyong Islam sa modernong estilo ng sining. Kilala ang kanyang mga likha sa makulay at masining na mga geometrical na disenyo. Natapos niya ang kursong Bachelor of Fine Arts sa Eskultura sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Doon, naging guro niya ang mga kilalang alagad ng sining na sina Guillermo Tolentino at Napoleon Abueva na kapwa naging pambansang alagad ng sining. Kilala siya sa paggamit ng mga disenyong Muslim tulad ng ukil o pag-ukit sa kahoy, naga o disenyo ng ahas dagat, pakurabong o disenyo ng fern at sari-manok o misteryosong ibon na may hawak na isda. Sa kanyang ambag sa sining at kultura, ginawaran siya ng pambansang alagad ng sining para sa visual na sining noong 2006. Tumanggap din siya ng Presidential Medal of Merit noong 2005, Gawad CCP para sa sining noong 1990, Gawad Patnubay ng sining noong 1985 at 10 Outstanding Young Men of the Philippines noong 1968. Pumanaw si Imaw noong ika-16 ng Disyembre taong 2014 sa edad na 78 habang natutulog sa kanyang tahanan sa Marikina. Ang kanyang buhay at sining ay isang mahalagang inspirasyon sa pagpapayabong ng kultura ng Pilipinas. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun naman pala. Philippine National Artist, kauna-unang Muslim na nagawaran nito. The first Bangsamoro artist, national artist. Oh, di ba? Napakagaling, no? Kasi mantakin mo yon yung mga ginagawa nila before, hanggang ngayon, ina-appreciate pa rin ng karamihan. And it adds to the culture, it adds to the color of the heritage of the Philippines. Yung mga gawa niya kasi, Miss Bea, is, according siya sa mga myths doon sa lugar kung saan siya pinanganak. Mitolohiya. Yeah, mythology. Oo, parang kanina nga, di ba, yung sinabi, sari-manok. Sari-manok. Yan yung kapag iniputan ka, magiging bato ka. Oo. Di ba? Oo, yun daw yun. Ano na ba kasi yun? Ibong Adar na pala yun. Hindi ba sari-manok yun? Hindi. Iba ba yun? Iba pa yun. Sino si Ibong Adarna? Sino nga ba yun? Kasi nag-usap kami nun eh. Sabi niya, pareho daw sila. Pareho sila? Oo. Ay, sari-manok! Representation ng Philippines. Ano ba yan? Tapos yung mga works niya, Miss Bea, naka-exhibit na rin siya sa mga iba't ibang museum around the world. Diba? Tapos kapag nakikita yun ng mga ibang lahi, sasabihin nila, who is the artist? Oh, he's from the Philippines. Yes. So, hindi lang pala mga talento talaga. Noon pa man, mga sining ay sadya nga talagang umaarangkada sa ibang bansa. Pero, the good thing about this, mga ka-MB, Miss Angge, tuloy-tuloy pa rin naman dahil napakarami na nating budding artists. Yes. Hindi lamang dito sa syudad ng Baguio, kundi sa buong Pilipinas. They are going abroad para iwagayway yung mga gawa nila ng Pilipinas dahil sa mga napakagaganda nilang mga gawa. Ikaw ba, in a way ba, you can call yourself an artist? Well, noon kasi, hindi mo din daw talaga matatawag na isa kang artist or painter, professional painter, just because you paint something. Yes. Meron daw yung parang process para daw matawag kang isa kang professional painter. So, ako, not really. Kasi I'm not... Hobbyist siguro. Oo, pero I appreciate arts, but I cannot just ko. Hindi ako magaling. Yeah. When I was younger. When I was younger, I never needed anyone. Bakit pala tayo Oo nga, sayang. Nakaka-azar. Pero ako nung bata talagang ay paint. You paint. Nagdo-drawing din ako, ganyan. Pero hindi ko na siya naituloy. Ang tinuloy ko kasing career, singing. Talaga ba? Singing Ano
ako doon, Disney princess. Nakakainis. Hindi, pero karamihan kasi ngayon, we can call them artists na in their own way. Yes. Oo, yung mga tipong nakanta kahit anong plataforma, social media, ganyan. We can call them artists na rin. Yes. So, hindi na katulad noon na sobrang higpit. Oo. Just parang maging creative ka lang, artist ka na diba? Exactly. And it's fine. I think it's fine. Pwede mo sabihin yan. Kasi pinagtatrabahuhan naman yun kung paano sila makilala. Kasi before talagang mahirap. Ang kasi daming konti proseso. lang. Kailangan talaga perfect yung obra mo para matawag kang isang artist. True. Pero ngayon, imperfection is called an art already. Perfection. So look at our face. Yeah. Yeah. We are not perfect. But we are called an artist. An art. An art? Ano ka ba? An art? Oh, yeah. Tignan mo mga pisngi natin.